Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo na katakutan si Allah dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang dakilang aklat, o mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay, liban na lamang na kayo ay mga Muslim. At sinabi rin niya, o mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah, ibig sabihin, pangilagan ninyo o iligtas ninyo ang inyong mga sarili laban sa apoy ng impyerno na ang panggatong nito ay mga tao at mga bato. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya mula sa apoy na ang panggatong dito ay mga tao at mga bato. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na tayo ngayon ay marapat na magpasalamat na tayo ay nabubuhay sa isang pamayanang Muslim na kung saan ay maaari tayong mapanatag para sa ating mga pamilya at mga anak para sa kanilang relihiyon, insyaallah. Subalit bilang magulang na tulad ng marami sa inyo ngayong araw na ito, marapat lamang na ipagbadya natin sa isa't isa na hindi sapat na tayo ay nakatira sa pamayanang Muslim upang maging kampante tayo na tuluyan lang ang magiging maayos ang kalagayan ng ating mga pamilya, lalong-lalo ng ating mga anak, dahil nananatili ang mga hamon at panganib mula sa iba't ibang mga lugar at mula o sa pamamagitan ng iba't ibang mga bagay na kung saan ay maaring makakapulot dito ang ating mga anak ng masasamang asal at mas masahol pa, maaari silang makakapulot dito ng kawalang pananampalataya at pagkaligaw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang bagay na ito ay napagtibay kahit sa mga bansang Muslim. Mga bansang Muslim na krimen doon ng iba't ibang mga bisyo. Subalit, nangyayari pa rin na kahit anong tuwid ng pamilya, kahit anong tuwid ng magulang, ay nangyayari pa rin na ang anak ay nagiging suwail o kaya ay naliligaw ng landas o kaya ay tuluyan ng nagiging hindi mananampalataya. Dahil tunay na bagaman sila ay nakatira sa bansang Muslim at ang mga anak nila ay gumugugol ng mahabang panahon kasama nila, hindi pa rin maitatanggi na maaring mayroong ilang bahagi ng buhay ng kanilang mga anak ang nagugugol nila sa mga lugar o mga paraan na nakakarating sa kanila ang mga impluwensya at bulong ni Satanas. At kung ang panganib na ito ay totoo, kahit sa mga bansang Muslim na napakahigpit na ng kanilang mga batas na krimen na nga ang anumang uri ng bisyo, ito ay mas maaring mangyari sa lugar natin na ito. Na maaring ang ating mga anak ay kasama natin na nakatira sa isang pamayanang Muslim, na mayroong masjid, na mayroong pagsasala 5 beses araw-araw, na mayroong mga pag-aaral, subalit maaring mangyari na sila ay gumugugol ng malaking bahagi ng kanilang mga buhay sa eskwelahan at sa iba pang mga lugar, kasama ng mga guro, kamag-aral at mga kaibigan ng mga hindi mananampalataya, na nagpapakilala sa kanila ng mga baluktot na mga kaisipan at saloobin na taliwas sa ating relihiyon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa kabila ng lahat ng mga hamon na ito, maaring panghihinaan ng loob ang mananampalataya na magulang at iisipin niya na wala ng paraan upang mailigtas ang kanilang mga sarili, lalong-lalo ng kanilang mga anak mula sa pagkaligaw. Subalit ang unang dapat na mapagtanto ng magulang sa usapin na ito ay ang maitanim nila sa kanilang mga puso na sila ang unang-unang may pananagutan sa bagay na ito. Bago pa man nila sisihin ang mga paaralan, bago pa man nila sisihin ang ibang tao, bago pa man nila pagalitan ng kanilang mga anak, sila ang may pangunahing pananagutan sa bagay na ito. Kaya nga, sa aya na binasa natin kanina, sinabi ni Allah, uulitin ko, o mga nanampalataya, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Iligtas ninyo ang inyong pamilya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at inyong pamilya, waquduhan nas wal hijara. Iligtas sila mula sa apoy ng panggatong nito ay mga tao at mga bato. Gayun din, itanim natin sa ating mga puso ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Lahat kayo ay pastol at lahat kayo ay mayroong pananagutan sa anumang inyong pinangangalagaan o anumang nasa ilalim ng inyong pangangalaga o pananagutan.
Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Ang pinuno ng mga Muslim, ang pastol at may pananagutan sa kanyang nasasakupan. Wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. At ang lalaki naman, siya ang pastol ng kanyang pamilya at siya nga ay tatanungin at tutuusin kung paano niyang pinangalagaan ng kanyang pamilya. Wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha. At ang babae, siya ang pastol o tagapangalaga sa tahanan ng kanyang asawa. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha. At siya ay tiyak na tatanungin at pananagutin sa kanyang mga pananagutan. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi. At ang tagapaglingkod, ang empleyado, siya ay may pananagutan sa yaman ng kanyang amo. Wa mas'ulun an ra'iyatihi. At siya ay mananagot sa yaman o anumang ipinagkatiwala sa kanya. Alhamdulillah, malilinaw na mga pamantayan para sa lahat. Na napakahalaga dito na nababanggit na ang ama ang pangunahing pastol, tagapangalaga, tagapag-ingat at tagapagtaguyod ng pamilya. At syempre, hindi lamang nag-iisang responsibilidad lamang ng ama. Ang pagiging mabuting magulang, ito ay responsibilidad din ng asawang babae na siya ay mangangalaga din sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa pagliban ng kanyang asawa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga salitang ito mula kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inshallah, ay magiging gabay natin sa pagsalubong at pagharap sa iba't ibang mga hamon na ito, lalong-lalo na mga hamon na maaring yayanig sa pundasyon ng pamilyang Muslim, saan man sila naroroon. Maaring ito ay pamilyang Muslim na nakatira sa lipunan ng mga Muslim o pamilyang Muslim na nakatira sa pamayanan ng mga Muslim sa isang lipunang hindi Muslim, o maaring pamilyang Muslim na nakatira sa pamayanan na hindi Muslim sa lipunan na hindi Muslim. Ang lahat ay nanganganib sa iba't ibang mga impluensya laban sa ating mga anak na maaring ang sila ay maliligaw, makakapulot ng masamang asal o hindi kaya maari sila naman ay magiging walang pananampalataya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat lamang na unang maipaalala ang mga bagay na ito. Dahil marami rin sa mga magulang ang nawawalan ng pag-asa tuwing nang nakikita nila ang kanilang mga anak na nagiging suwail. Halimbawa niyan, mayroong mga magulang na tuwing nang nagiging suwail ang kanilang mga anak o tinatamad sa mabuting gawain o sa mga pagsamba, ang mga ito ay basta-basta na lamang nilang isinisisi sa iba o kaya ay tinatakwil na nila ang kanilang mga anak. Bagkus ang pinakamahalaga sa bagay na ito, ang tayo ay humawak sa pamantayan na nabanggit natin kanina mula sa sinabi ni Allah at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at timbangin natin ang mga bagay-bagay at maging matapat na maaring tayo naman bilang mga magulang ay meron ding pagkukulang sa pagpapalaki at pangangalaga sa ating mga anak. Bilang mga magulang, tayo ay marapat na umuunawa na ang ating mga anak ay lumalaki. At maaring mayroong nagbabago sa kanila na hindi lamang ito basta-bastang pagbabago ng kanilang mga ugali na dulot ng ibang tao o impluensya nila, na maaring ang sila ay magbabago dahil habang lumilipas ang panahon, hindi na sila mga baby, hindi na sila mga bata na katulad ng mga bata na mananatili ang kanilang ugali na malapit sa kanilang mga magulang. Ang ating mga anak ay maaring dumaraan sa napakaraming mga pagbabago sa kanilang mga katawan, sa kanilang pagbibinata at pagdadalaga. Maaring magbabago na ang kanilang mga pag-iisip, magbabago ang kanilang mga hilig, magbabago ang kanilang mga kaibigan at kaklase at iba pa na mayroong impluensya sa kanilang pangkalahatang asal at ugali. Kaya nga ang magulang ay higit na marapat na nagpaparaya. Marapat na ang magulang ay hindi basta-basta mag-iisip na porke may nagbago sa kanyang anak, kaya akalain agad niya na ito ay naging masama na. Dahil maari naman na nagbabago lamang ang ating mga anak, pero hindi naman ito nangangahulugan na siya ay naliligaw. Kaya mas marapat para sa mga magulang ang umunawa sa halip na maghusga. Mas marapat sa mga magulang ang magparaya sa halip na makipagmatigasan. Mas marapat sa mga magulang ang maging matalino sa halip na magpapairal lamang ng emosyon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yaman din lamang na nagsimula na ang bakasyon sa mga eskwelahan sa panahon na ito,
marapat nating mapagtanto ang mga bagay na ito, inshallah. At nawa, ang mahaba-habang panahon na ito na makakapiling natin ang ating mga anak ngayong bakasyon ay maging paraan na maibalik natin ang ugnayan natin sa kanila bilang kanilang mga magulang, bilang kanilang mga tagapagtustos, bilang kanilang mga tagapag-ingat, tagapangalaga, kakampi at gabay. Ganito dapat ang magulang sa kanilang anak. Ganito dapat at hindi mas bababa pa rito ang kanilang pakikitungo sa kanilang mga anak. Pero yun nga, nangyayari rin na ang mga magulang nga ay nagkukulang kung bakit naliligaw ang mga anak. Dahil nangyayari na sa halip na piliin ng magulang, lalo na ang ama, na sa halip na piliin niya na makasama ang anak, ay mas pinipili nitong magbabad ng mahabang oras sa trabaho o kaya ay kasama ang mga barkada sa pagsasaya at iba't iba pang mga bisyo. At doble pang dagok at hamon sa mga pamilya kapag ang ina ay nagiging pabayarin dahil sa pagiging abala sa sarili nitong mga kaibigan o kaya ay pagkakababad din sa cellphone at iba't iba pang mga bisyo at iba't iba pang mga pinagkakaabalahan ng mga makabagong kababaihan di umano sa panahon natin ngayon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag ang magulang ay ganito, na nagpapabaya sa kanilang mga magulang, na nagpapabaya sa kanilang mga anak, iniiwan na nila ang kanilang mga anak sa isang panganib na maaring mas matindi pa sa masamang kaklase o kabarkada. At ito ay ang internet, ang cellphone, ang computer na nagiging lagusan ng ating mga anak patungo sa mas malawak at mas mapanganib na mundo. Mga teknolohiya na pinapadali nito ang ating mga buhay, subalit pumapasok sa pamagitan nito ang iba't ibang mga panganib sa ating mga tahanan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isinasara natin ang ating mga pinto at bintana upang hindi makapasok ang magnanakaw, mabangis na hayop at iba pang panganib sa ating mga tahanan. Ngunit nakakalimutan nating isara ang isa pang lagusan na mas mapanganib na dito nga ay makakapasok sa ating mga bahay ng walang babala ang iba't ibang masasamang impluensya, ang cellphone, computer, internet at iba pa na nagiging pangunahing dahilan ng pighati ng maraming mga pamilya, lalong-lalo na sa sinasapit ng kanilang mga anak. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag tayo tutulad sa mga magulang na kilala ng iba ngunit hindi kilala ng kanilang mga anak. Huwag tayo tutulad sa mga magulang na malapit sa maraming mga tao ngunit malayo naman sa sariling mga anak. Huwag tayong tutulad sa mga magulang na nagdudulot ng pakinabang sa iba, maaring itinuturing pang maalam, banal o bayani ng iba, ngunit pabaya naman sa sariling mga anak, wal-iyadu billah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang mga magulang, ninanais natin na meron tayong may iwan na may inam na mga bagay para sa ating mga anak. Ang ibang mga magulang, gusto nila na magmamana ang kanilang mga anak ng yaman, posisyon sa negosyo, posisyon sa pamahalaan, paghahari at iba't iba pang mga bagay na kanilang pinagmamalaki. Kahit ano pang kawalan ng pagiging matuwid ng anak o kawalan ng kakayanan dito, ninanais ng magulang na kung ano man ang kanyang nakamit ay maipapasa sa kanyang anak. Subalit bilang mga Muslim, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, wala nang mas mainam pa na may iwan natin sa ating mga anak liban pa sa pananampalataya na papakinabangan nila sa mundong ito at gayon din sa kabilang buhay, insyaallah. Kaya nga, sa mga hamon na dumarating ngayon sa ating mga anak at sa mga magulang na rin, ipinapayo ng ating mga scholar ang 5 bagay. Tuwinang nagkakaroon ng hidwaan sa pagitan ng magulang at anak o tuwinang nagkakaroon ng paglayo ng damdamin sa pagitan ng magulang at anak. Unang-una ay sinasabi nila na huwag na puputulin ng magulang ang kanyang ugnayan sa kanyang mga anak. Na marapat nga para sa magulang na dahil siya naman ang mas nakakaunawa, ay mas marapat nga siya na magpapasensya, magpapaumanhin, at palaging bukas ang kanyang palad na yayakapin ang kanyang anak sa kabila ng anumang magbabago sa kanyang anak nang sa gayon ay hindi niya ito tuluyang may tataboy. Gayon din ipinapayo ng ating mga scholar tungkol sa mga makabagong hamon na ito, ng magulang ang marapat nga na magsisikap na magiging malapit sa kanyang anak. Huwag natin hihintayin na yung anak natin ang lalapit sa atin. Dahil tayo ang mas nakakaunawa sa mga bagay-bagay, sa atin dapat magsisimula ang kabutihan, insyaallah.
Ang ating mga anak, bago lamang nila na tinutuklas ang mundo, subalit tayo, nakita na natin ang iba't ibang mga bagay sa mundong ito. Nakita na natin ang mga kabutihan at kasamaan dito, kaya sa atin magsisimula inshallah ang pagdurugtong ng ugnayan sa pagitan ng magulang at anak. Ikatlong payo ng mga scholar, kung ang masamang impluwensya sa ating mga anak ay nanggagaling lalong-lalo na sa masasamang mga kapitbahay, lalong-lalo na mga hindi mananampalataya, o kahit masasamang mga kamag-anak, marapat para sa mga Muslim na pamilya ang maghijra, insyaallah, patungo sa matutuwid na pamayanan ng mga Muslim, na maaring hindi nga ito perpekto, maaring hindi magiging perpekto ang mga pamayanan ng Muslim na ito, subalit mas mainam naman na ito kaysa sa kalagayan ng maraming mga pamilyang Muslim na nakatira sila sa kalagitnaan ng mga hindi mananampalataya. Pangapat na payo ng ating mga scholar, ang huwag mawawalan ng pag-asa ang magulang at alalahanin niya palagi na habang may buhay ay mayroong pag-asa. Habang humihinga ang tao ay may pagkakataon upang magbalik loob, at habang pareho silang buhay ng kanyang anak ay mayroong pagkakataon na maayos ang anumang ugnayan nila kung ito man ay nasira, at kung ito man ay nangihina ay maaari itong patatagin, at kung ito ay matatag na ay maaari itong panatilihin insyaallah. At panghuli, dulutin ng mga magulang insyaallah na ang mga anak ay magiging abala sa Islam sa pamagitan ng pag-aaral at pagsasabuhay ng iba't ibang mga gawaing pagsamba. Natitiyakin niya ito sa pamagitan unang-una na siya mismo ay magiging masipag, masigasig sa pag-aaral at paggawa ng mga gawaing pagsamba. Nang sa gayon siya ay magiging mabuting halimbawa sa kanyang mga anak, at susunod na lamang dito ang kanyang pag-uutos sa kanyang mga anak na gumawa ng mga gawaing pagsamba at magpakamatuwid, insyaallah. Gabayan nawa tayong lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala na pare-pareho tayong mga humaharap sa pagsubok na ito sa makabagong panahon. At ang pinakamainam nga, kung meron man tayong may daragdag na payo, ay ang palatilihin ng tao na mananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang may kontrol ng lahat.